Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Unang-una, gusto ko pong batiin ang lahat ng isang maligayang Pasko or Merry Christmas, di ba? The day has finally come, December 25 na. Ito na yung pinaka-inaantay natin sa ilang araw na pagde-devotion ng series na The First Christmas. Ngayon, Christmas na talaga. So, ang topic na tatalakayin natin ngayon, kasabay ng Christmas, is yung John chapter 1 verses 1 to 3 and verse 14. So, sabi rito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. So, verse 14 naman, and the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory, glory as of the only Son, from the Father, full of grace and truth. So, in Tagalog version naman, sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. So, yung tinutukoy na salita dito is si Jesus Christ, diba? Iba pa si God the Father kay Jesus Christ. So, kung i-convert na natin, sa simula ay ang Panginoong Hesukristo, at ang Panginoong Hesukristo ay kasama ng Diyos, at ang Panginoong Hesukristo ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Panginoong Hesukristo ng Diyos. Sa simula ay kasama na ng Panginoong Hesukristo ang Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. So verse 14, at naging tao ang Panginoong Hesukristo at tumahang kasama namin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. So, ang pinaka main point lang naman ng Bible verse na ito, di ba, is yung pagkapanganak ni Jesus Christ, and lahat ng bagay ay galing sa kanya. Parang sinasabi na, nothing was made possible without Him. Nothing was made possible without the Lord Jesus Christ, kasi siya yung creator natin. Sa Kanya nanggaling lahat, and dahil nga siya yung natatanging anak ng Ama, siya ay puspos ng biyaya at katotohanan. So, para mas mapalawak pa itong Bible verse natin, is proceed tayo sa ating teaching. So, since pinanganak nga siya, diba, isinilang siya as our only way to salvation. So, matatawag natin siyang ating Savior, diba? Siya yung ating Savior kasi isinilang siya para i-save tayo, para tubusin yung mga kasalanan natin, and magkaroon tayo ng salvation or complete redemption. So, number 1 teaching, Jesus sees the first Christmas as the day He set aside the glory of His divinity. So, sinacrifice niya yung kaluwalhatian niya, yung sa buong mundo. Tapos bumaba siya dito sa atin, and nagkatawang tao siya, di ba? Isipin mo yung mga between nga yung mga makikita natin sa langit. Sabi mas marami pa raw yan kaysa sa buhangin na matatagpuan mo sa buong mundo. Kahit na kapag titingnan mo sa taas, di ba, minsan mabibilang mo lang yung nakikita mo. Pero hindi mo alam napakarami yan. Mas marami pa yan sa mga buhangin nakikita mo at hindi mo nakikita. So sabi nga 'di ba, yung Milky Way niyan, kung tutuusin napakalaki. Pero kapag tinignan mo in general, kapag tinignan mo ng buo, tuldok lang 'yan. So isipin mo pumunta sa mundo natin si Jesus Christ, 'di ba? Pumunta siya sa Bethlehem, dun sa sinapupunan ni Mother Mary, 'di ba? Nagkatawang tao siya, naging singular cell siya, tapos naging fetus, lumaki, di ba? So, ayun yung sinasabi na sinet aside niya yung glory of His divinity. Nagkatawang tao siya para makasama at manahan sa ating mga buhay. Number 2, Jesus sees the first Christmas as the day He became a servant. So, nakatakda na kasi pagkapanganak niya pa lang na maging or mag-serve as our only way to salvation, para matubos yung mga kasalanan natin, di ba? Kasi nga, sinakripisyo siya ni God the Father. Nag-sacrifice si God the Father na
ialay yung kaisa-isang anak niya, yung pinakamamahal niyang anak, yung kabanal-banalang anak niya, para tubusin yung kasalanan ng mga makasalanang sanlibutan, di ba? Ganun niya tayo kamahal. So, he became a servant in a way na alam niyang isinilang siya kasi tutubusin niya tayo, tutubusin niya yung mga kasalanan natin, and siya yung magiging only way natin through salvation. Number 3, Jesus is the first Christmas as the day when love became flesh. So, ito yung tinutukoy ko sa number 1, yung nagkatawang tao siya, became flesh, love became flesh. Yung pagmamahal niya sa atin is walang katumbas, di ba? Na nagkatawang tao siya para samahan tayo, i-guide tayo, and i-save tayo sa mga kasalanan natin. Kasi nga, siya yung tutubo sa mga kasalanan natin, di ba? Siya yung ipinako sa krus na pagkasilang pa lang niya is alam na niyang kung ano yung mission niya, kung ano yung itinakda sa kanya ni God the Father. So, ngayon naman is proceed na tayo sa ating application. Number 1, sacrifice for Jesus. So, paano tayo magsasacrifice for Jesus? So, isipin na lang natin, for example, ngayong Pasko, kahit gaano pa tayo ka-busy, kung may iniisip man tayo, work-related, school-related, mga backlogs, diba? Maglaan tayo ng oras para kay Jesus Christ. Kasi, andito na tayo Pasko na ngayon, diba? Kung sa araw-araw, hindi natin siya makommit, or hindi tayo makapag-commit totally, regularly kay Lord, kay Jesus Christ, itong Christmas Day, Christmas era, di ba? Before tayo mag-celebrate ng makamundong celebration, mag-inom, magkainan, mamasko, magbigayan ng regalo, isipin muna natin ano ba talaga yung true essence ng Christmas. Ano ba yung pinaka-rason bakit tayo nagse-celebrate ng Christmas? Di ba ito yung kapanganakan ni Jesus Christ, our Savior, our only way through salvation. So, we must sacrifice for Him also, di ba? Maglaan ka ng oras para sa Kanya. Magpasalamat ka, magdasal ka, mag-worship ka, mag-devotion ka. Gawin mo kung ano yung sa tingin mong ikapupuri niya, ikagagalak niya, di ba? Kasi lahat naman ng ginagawa natin, nakikita niya yan And once makita niya na ginagawa mo yung mga bagay na ikapupuri niya, ibe-bless ka niya lalo Mas lalo kang magpo-prosper, sabi niya. Number 2, serve Jesus. So, parang yun na rin yun sa number 1 diba? Gawin mo yung mga bagay na ikapupuri ng ating Panginoon. Kasi kung tutuusin, kulang pa lahat yan para sa lahat ng sakripisyong ginawa niya sa'yo. Diba? So, kumbaga, in our own little way, diba, maibalik natin sa Kanya, sa kanila ni God the Father, kung ano yung ginawa nila para sa atin. Kung ano yung nagawa ng pagmamahal nila sa atin, diba? Sinave nila tayo, binuhay nila tayo, araw-araw ginigising ka, binibigyan ka ng hangin, kasi isipin mo kahit gaano pa karami ang pera mo, kahit gaano pa kaganda yung bahay mo, kung hindi ka nabigyan ng hangin ni Lord God, hindi ka na mabubuhay. Walang hangin na nabibili, di ba? So, pasalamat na lang tayo kasi yung pagising pa lang natin sa araw-araw, napakalaking blessing na. And number 3, commit to love Jesus, di ba? So, sikapin natin every day. Magdasal tayo sa Kanya, mag-worship tayo sa Kanya, papurihan natin siya. Mag-devotion, di ba? Katulad nitong ginagawa namin every day or daily devotion, di ba? Commit to love Jesus kasi para maiwasan din yung mga backslide, di ba? Para mas lalo mag-alab yung pagmamahal mo kay Lord kasi once natigil ka or inconsistent ka, hindi ka committed sa pagmamahal mo sa Kanya, andun yung possibility na mag-backslide ka, na kumbaga ginagawa mo na lang for compliance, di ba? Wala na yung puso mo dun sa ginagawa mo. So, hindi ka na nakakapag-commit na mahalin siya, di ba? So, we must remember, no, na to regularly at least pray, di ba? Papurihan natin siya sa araw-araw. At itaas natin lahat ng words natin sa Kanya araw-araw. Ipakita natin sa Kanya kung gaano natin siya kamahal. And na walang katumbas lahat ng ginawa nila ni God the Father para sa atin.